Taran, taran, taran! Ayan! Yan. Yan! Ang ganda-ganda mo, Susan. Siyempre naman, Kuya Kim. Yan. Natupad ang pangarap. Matagal mo na pinapangarap to. Bata pa Mga ako. 40 years na. Inabot ako dito ng 50 years. Di ba natupad? Ngayon laang. Alam mo, Susan, kapag ganitong buwan, hindi lang naman puro outing ang ginagawa natin. Hindi po ba? Ito rin ang panahon ng mga piyesta sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. And of course, di ba, look at us. O, di ba, di tayo papahuli mga kapuso. Sinong reyna ka dyan, Mami Sue? Ano pangalan? Sinong reyna ka? Sinong reyna ka dyan? Elena? Reyna Elena. Oo, Reyna Elena. Alam niyo naman, lumipas man ang panahon, nakakahanga yung nananatili pa rin sa pagdidisenyo nga ng mga inililibot na santo at karosa. At hindi lang yan. Tayo na ang bumubuhat din ng sarili natin. Ngayon, gano'n na pala ngayon. Talaga. Ngayon lang nakakita talaga. O, diba? Tipid sa manpower. Ano tawag ko? Karosa mo, buhat mo. Ayun. Pero ito, pukpok dito, pukpok doon. Kanyang kadetalyado ang paggawa niya. Yan ang kwentong inalam ni Oscar Oida. Tuwing buwan ng Abril at Mayo, ang mga karosa at santo sa mga pista at Santa Cruz naman bumibida. Kaya ang garahe ni Tom napupuno ng iba't ibang metal sheets na kanyang pinupukpok para makabuo ng mga disenyo. Anumang forma, laki at disenyo ng karosa, sagot na raw yan ng Pukpok Boys ng Pampanga. Bali, namana po namin yung talent namin sa mga naunang nagtrabaho sa amin, sa mga lolo ko, tatay ko. Umiikot lang sa pamilya yung marunong sa pukpok. Mula sa kahoy na nagsisilbing frame ng mga naglalakiang karosa at altar, makikita ang iba't ibang pattern gaya ng dahon na kanyang pinukpok. Marami namang pumupukpok din. Ako, nag-ship ako, nag-concentrate ako doon sa malalaking items. Ang pamangkin ni Tom na si JM, 3 taon nang gumagawa ng mga accessory at korona ng santo. Bata pa lang ako, may shop na yung mama ko. Na-amaze ako doon sa nakita ko eh. Natutuwa ako pag nakakaproduce siya ng magagandang corona. Parang ginusto ko lang din na makagawa ng ganun. Inaral ko. Mas madali raw kay JM ang pagpukpok ng mga maliliit na disenyo. May portraits, may frames, may mga chalice. Pag Santa Cruzan, kadalasan puso, flor de lis. Pagka naman sa santo, kadalasan mga dahon-dahon, vines. Gamit ang manipis na metal sheet, ilalapat ni JM ang ginuhit niyang disenyo. Mano-mano niya itong pupukpukin para umulbok o umangat. Kapag buo na, lalagyan niya ito ng tinunaw na clay para lalong mapansin ang detalye. Maliban sa pagiging malikain, hindi rin biro ang presyo ng bawat karosa. May mga disenyo kasi na umaabot ng 1 buwan o higit pa bago matapos. Madalas, mga deboto ng santo ang taunang nagpapagawa sa kanila ng karosa. Yung budget meal po namin pag pukpok na karosa, nasa mga 300 hanggang 350 yun. Depende po sa laki, depende sa gamit. Ngayon, pagdating naman po dun sa mga collector's items, yung silver plated, nagre-range po yun ng 500 up. Kamukha nung nagawa ko sa Santo Niño, Cebu, umabot po yun ng 1.8 million. Maliit na disenyo lang kung makikita ito sa mga prosesyon at simbahan. Pero ang bawat detalye ng mga pukpok na nakakabit sa mga santo at karosa, sumasalamin sa isang mayaman na sining at kulturang Kapampangan. Ako si Oscar Oida at yan ang kwentong dapat alam mo.